All hail the power of Jesus' name. Let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. O seed of Israel's chosen race, now ransomed from the fall. Hail him who saves you by his grace and crown him Lord of all. Hail him who saves you by his grace and crown him Lord of all. Sinners whose love can never forget the wormwood and the gall. Go spread your trophies at his feet and crown him Lord of all. Go spread your trophies at his feet and crown him Lord of all. Every tribe and every tongue that bound creation's all, now shout in universal song, the crown is Lord of all. Now shout in universal song, the crown is Lord of that with yonder sacred throng we at his feet may fall. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Aking ikinagagalak na tayong muli ay magsama-sama ngayong umagang ito para sa ating prayer covenant. Ang ating talata po na ating pagninilay-nilayan ay matatagpuan sa Aklat ng Roma, Kabanata 5, talata 1 hanggang 2. Ito po ang sinasabi. Kaya nga yamang tayo ay pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon na tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan din niya, tayo'y nakalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya at natamo natin ang kagandahang loob ng Diyos na ating kinatatayuan ngayon.
kaya't nagagalak tayo sa pag-asang makakabahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. Blessed are we who have heard and read the word of our Lord this morning. Madalas tayong mawalan ng kapayapaan dahil sa trabaho, sa eskwela, sa pamilya, sa kawalan ng pera, o sa mga balita na puno ng problema. Pero ipinapaalala ng talatang ito na may kapayapaan tayong tunay, hindi galing sa mundo, kundi kay Kristo. Dahil sa pananampalataya natin, pinatawad na tayo at nasa tamang relasyon na tayo sa Diyos. Hindi natin kailangang mabuhay sa guilt o takot. At higit pa rito, may pag-asa tayong matibay kahit marami tayong pinagdadaanan. Ngayong umagang ito, aking iiwan ang acronym na ACTS. ACTS. No, para sa ating application ngayong umagang ito. No, para maisabuhay natin ang katuruan ng talatang ito. Unang-una, A. Alalahanin ang katapatan ng Diyos. Kapag ang buhay ay magulo, kulang sa budget, puno ng stress, di makasabay sa aral o trabaho, balikan natin ang mga panahong naging tapat ang Diyos. Baka dati, wala kang pamasahe pero nakarating ka. Baka may iniiyak kang problema pero nalampasan mo. Yung kapayapaang iyon, si Kristo ang dahilan nun. C. Control your focus. Control your focus. Minsan kaya wala tayong kapayapaan ay dahil nakatutok tayo sa problema, hindi sa Panginoon. Tila bang sinasabi natin, Lord, ang laki ng problema ko, pero nakakalimutan nating sabihin sa problema natin, malaki, mas malaki ang Diyos ko. Kaya kontrolin natin ang ating focus. Gamitin ng social media, no, balita, chismis o reklamo sa tamang balanse. Pumili ng peace over panic. Again, peace over panic. T. Take care of yourself and others. Hindi selfish ang self-care. Kapag pagod ka, magpahinga. Kapag galit ka, huminga muna. Minsan, peace starts with a nap, a prayer, or a quiet walk. Pero higit pa dyan, magpakita rin tayo ng malasakit sa iba. Kamustahin mo, no? Yung kaibigan mong di mo na nakakausap, kamustahin mo din ang iyong sarili. Panghuli, S. Stand for truth and hope. Sa mga issues sa pamilya, trabaho, o kahit sa lipunan, no, gaya ng mga controversial na kaso o pagkukulang ng ating mga pinuno, no, halimbawa na lang ang impeachment case, no, ng ating Vice President Sara Duterte at ang mga kakulangan ng aksyon ng ating mga senador, no? Huwag tayong matakot na manindigan sa katotohanan. Hindi kailangan maging palaban, pero pwede tayong maging matapat at marangal. Kung Kristiyano ka, ang pagkilos mo ay dapat nagdadala ng liwanag, hindi gulo. No, kung may mali sa bahay, sa trabaho, sa gobyerno, at ikaw ay tahimik lang para di maabala, tanungin mo ang sarili mo, Kristiyano ba akong tumutugon o Kristiyanong tahimik lang? Para sa ating panghuli, no, para sa ating pangwakas ngayong umagang ito, no, ngayong linggo, no, hanapin mo ang kapayapaan sa simpleng paraan. Less social media, more prayer. Kamustahin mo rin ang isang taong alam mong may pinagdadaanan. Maging tagapagdala ka ng kapayapaan ni Kristo. Sa ating pangwakas, no, reflection lang, no, ating tanungin ang ating sarili sa buong araw na ito. No, ano ang pumipigil sa iyo para maranasan ang tunay na kapayapaan kay Kristo ngayon? Ikalawa, ano kaya ang mga hakbang na pwede mong gawin at simulan para tunay mong mahanap ang kapayapaan kay Kristo? Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat sa kapayapaan na hindi nakabase sa sitwasyon kundi sa relasyon ko sa inyo. Sa gitna ng kaguluhan, paalalahanan mo kami na kami pinatawad na, tinanggap at may pag-asa na.
Turuan mo kaming alalahanin ang iyong katapatan, itutok ang isip namin sa iyo, alagaan ang aming sarili at ang iba, at tumayo sa katotohanan at pag-asa. Amen.